Okay, hello. Good afternoon sa inyong lahat, no? Maliwanag ba yung boses ko? Malinaw ba? Pakiano po ninyo kung malinaw ba yung boses ko para makapag-adjust ako rito sa sa aking microphone. Sabi ni Junior Dairo Hadlock ng Sabadista, Bro John Luke, at tinukod man sila ni Ellen Egg White. Maliwanag ba yung ano ko? Good evening po, bro. Jason Calzado. Pakisabi lang po ninyo kung maliwanag po yung audio ko kasi ginagamit ko yung wireless microphone. No? At malinaw po, sabi ni Jason Calzado. Okay, then malinaw. So, pagpatuloy ko na lamang po. May natanggap kasi ako ditong comment, no? Comment from sa comment section na muli daw akong magtanong kay Chris Bacalaris. Asan ba yun? Saan ko ba nakita yun? Ito yata, isa sa mga reels ko yata yun. Doon ko nakita. No? Wait lang, double check natin ha. Ito. So, wait lang. Ayan. Ito po ay nakita ko doon sa bakit ayaw ni Chris Bacalaris na tawagan siya sa kanyang programa gamit ang messenger call. May nag-comment dito si Renhert Dialdo. Renhert Dialdo, hapit na ang programa ni Pastor Chris, ang Kalandrakas. Pwede ka manawag. Atong tan-awon kung hawod jud ka sa imuha pagtulunan. Renhert Dialdo, katunayan, ikatlong beses na ako tumawag kay Chris Bacalaris sa kanyang programa, pero kahit isa hindi yan tumawag sa aming programa. Mukha yatang si Chris Bacalaris ang kailangan mong pagsabihan dahil ako, tumatanggap naman kami, hindi kami gaya niya, yung style niya na kailangan talaga through SIM call. Alam niyo yung ba't ayaw niya ng via online na call? Kasi maliwanag yung boses. Ayaw niya na nauunawaan ng matindi yung aming boses. Kasi ang gusto niya, ang nakakaunawa yung host lang. At kung sakaling magsalita siya, hindi gaano marinig. Yung anak pa niya, yung backup niyang anak niya, ang tagapatay ng aming call. Ng aming volume. So, doon ko masasabi na wala akong dapat na ipaghabol kasi 3 beses ko na siyang pinasok. At take note ha, take note lang. Di niyo napapansin, tuwing pagpasok ko kay Chris Bacalaris, isa lang ang aking tinatanong. Di niyo napapansin yun, mga Sabadista? Ha? Hindi nyo napapansin bakit yung tanong ko kay Bacalaris simula ng unang pagpasok ko hanggang sa huling pagpasok ko paulit-ulit na lang? Hindi nyo napapansin yun? Ang reason kaya paulit-ulit yung aking tanong kay Chris Bacalaris para ipakita sa inyo na sarili nyong aral, sarili nyong aral kinokontra ni Bacalaris. Yun ang reason kaya ko inuulit-ulit para naman sana makita nila ang kabulukan ng kanilang pastor. Yung anak niya kakampi-kampi. Yung anak niya kakampi-kampi. Sige nga, pagpalagay nga natin kung talagang maangas yung anak niya, no? Sige. Anuhin nyo nga, kontrahin nyo nga yung sinasabi sa aklat ninyo. Pili ko bang pakita yung aklat nila ngayon? Try ko pakita yung aklat ninyo, mga SDA. Kasi, sinasadya ko talaga na ulit-ulitin ito para ipakita sa inyo kung paano binabaluktot ng sarili nyong pastor ang inyong opisyal na turo. Ito, puntahan ko yung aklat ninyo na Seventh-day Adventist Belief. Sarap ulit-ulitin to eh. Kaya mag-alala, walang dapat na ipaghanda si Bacalaris sa akin. Kasi kung sakaling balikan ko siya sa kanyang programa, the same pa rin ang itatanong ko sa kanya. The same pa rin. Very the same.
Hindi ako magsasalita patungkol sa Katoliko. Napansin ninyo si Bacalaris defensive masyado? Alam ko ang programa niya, ang sinasabi niya aral nila. Ang tinatanong ko aral nila. Hindi ako nagtatanong sa Sabadista sa aral naming Katoliko. Bakit? Dahil alam ko na kapag ang Sabadista ang tatanungin mo sa aral Katoliko, sasadyain talaga nilang baluktutin yan. Oh. Pag ako ang nagtanong sa Sabadista, patungkol sa Katoliko, kasi walang ibang intention niya kundi ka magligaw, tinan nyo yung Muslim. Sample ko lang sa inyo, sa Muslim kayong magtanong patungkol sa Biblia. Pag yan sumagot, paligaw. Sample na lang yan ba? Ako kasi, napakahilig ko talagang pumasok sa programa ng iba para subukin ang kanilang mga tagapangaral, gaya ni Chris Bacalaris. Di nyo napansin yun? Grabe naman. Simula pa nung unang pagpasok ko, sa pangalawa, sa pangatlo, ang tanong ko, nandoon lang palagi sa kanilang libro. Pakita ko yung kanilang libro na lagi ko tinatanong. At sa susunod na pagbabalik ko, kung sakaling magbalik man ako, eto ulit ang itatanong ko. Ang ganda kasi, pakita ko sa inyo, Ang ganda kasi itanong ito Sarili niyong libro, kinokontra ni Bacalaris. Ang sarap anuhin. ang sarap tingnan, Ito. Okay, ito sinasabi rito, ayan. Ito yung aklat ninyo, fundamental 27 fundamental belief of the Seventh-day Adventist Church. Babasahin ko Ito sabi rito. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Sa linyang ito, ipinapakita sa linyang ito na yung New Testament Church malaki ang pagkakaiba sa Old Testament Church na kanyang katapat. Ayaw tanggapin ni Bacalaris yung term malaki ang pagkakaiba. Kung gano'n, ano yung term differs? Kasi yan ay galing sa root word na different, differs, magkakaiba. May pagkakaiba ang New Testament Church sa Old Testament Church na kanyang katapat. Pag sinabing kanyang katapat o kanyang counterpart, hindi siya iyon. Yung New Testament Church, hindi siya ang Old Testament Church. Sa madaling salita, kinokontra ng opisyal na turo ng Seventh-day Adventist Church ang sinasabi nila na sila daw ay yung nalabi sa iglesia sa ilang. Kinokontra yon ng kanilang sariling katuruan dahil ang kanilang opisyal na katuruan, malaki ang pagkakaiba ng Old Testament Church sa New Testament Church. Huwag kayong mag-alala. Ipaalam nyo lang kay Bacalaris na sa susunod na papasukin ko ang kanyang programa, the same pa rin ang aking itatanong. Mag-alala. The same pa rin. Ang purpose kung bakit ko inuulit-ulit ang aking tanong patungkol sa opisyal na turo ng SDA para ipakitang binabaluktot ni Chris Bacalaris ang sarili niyong turo. Hindi ko ipapasok yung aming iglesia rito kasi turo ninyo ito Pag turo ninyo ito, walang kinalaman ng iglesia namin dyan. At hindi ko naman isisingit yung iglesia namin sa turo ninyo dahil turo ninyo yan. Ang problema kay Bacalaris kasi, very defensive. Nasa defensive mode pa. Na ang kailangan lang naman niyang gawin, bigyang linaw ang kanilang aral. Instead na magdumipensa siya, sasabihin niya, hindi yan ng Iglesia Katolika Romana. Hindi ko naman tinatanong kung yan ba Iglesia Katolika Romana o hindi. Guba? Anong guba man na? So, yan ang ibig kong sabihin. Naguba? Naguba man na. Play to ka.
Oh. So, ang purpose ko, yan. Tingnan ninyo, pakita ko pa ito pagkarugtong. The Apostolic Church became an independent organization. So, yung Apostolic Church, naging independent siya. Hindi siya dependent organization na naka-rely sa Israel. Hindi. Independent siya. May sarili siyang pamamalakad. Diyan nga, may sarili siyang pamamalakad. Became an independent organization. Separate from the nation of Israel. Siya ay hiwalay sa bayan ng Israel. Hiwalay ha? So, hindi siya ang relihiyon ng mga Hudyo. O, guba. Hindi siya ang relihiyon ng mga Hudyo kasi separate siya from the nation of Israel. O. Hindi gaya sa Judaism na talagang nakaakibat sa bayan ng Israel. Itong Christian church na ito, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded. Binaliwala yung mga boundary ng kanilang pangangalakad kasi ang turo kasi kayo ay humayo sa lahat ng bansa. So yung kanilang national boundary, binaliwala. Ibig sabihin talagang tatagos ito sa ibang bansa. Giving the church a universal character. Yan ang reason kung bakit ang iglesia universal siya. Pwede siya pumunta sa Japan, sa China, sa Indonesia, sa Switzerland, na hindi kayang gawin ng Judaism. Instead of a national church, it became a missionary church. Naging missionary siya. O saan-saan siya nakakarating sa pangangaral. No, kahit hindi na bahagi ng bayan ng Israel, pinapasok niya para makapangaral. Existing to accomplish God's original plan, para isakatuparan ang mga original na plano ng Diyos. Maingay si Divine, ano po? Maingay si Divine. Which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, itong ano rito, itong Apostolic Church dito, meron siyang founder na siyang nagbigay ng mandato which was restated. Which was restated by the divine mandate, banal na utos of its founder, Jesus Christ. Ang purpose ko, kaya ko inuulit-ulit yung itanong kay Chris Bacalares para nawa na makita naman ng mga pipitsuging Sabadista na sa opisyal nilang turo, meron talagang founder ang Apostolic Church. Kasi last time, tinanong ko si Bacalares, ayon dyan sa iyong binasa. Tinanong ko si Bacalares, ayon dyan sa iyong binasa. Referring sa kanilang aklat, kanilang doktrina. Ayon dyan sa iyong binasa, sino ang founder ng Apostolic Church? Naalala nyo ba ang sagot ni Bacalares? Ang sagot ni Bacalares, ang sagot ni Bacalares, walang sinasabi na founder ayon sa New Testament. Tignan nyo? Tani. Yan na. Sabi niya, ang sabi ni Bacalares, wala rong sinasabing founder sa New Testament. Ang tinatanong ko sa kanya, ayon sa official ninyong turo, sino ang founder ng Apostolic Church? Bakit may sinasabi kasi dyan which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Hindi naman, ewan ko lang kung pabobobohan lang yung mga pipitsuging Sabadista. Pero ang alam ko, etong si Richard Thompson, kahit ito mo lang si Richard Thompson,
Pagpalagay na lang natin, mataas ang kanyang pinag-aralan. Mataas ang kanyang nalalaman. Hindi siguro niya sasabihin na ayon sa aklat na ito, walang founder ang Apostolic Church. Ha? Siguro kung ikukumpara ko, kung iisipin ko lang, si Richard Thompson, alam kong hindi niya sasabihin Brother Jando, alam mo, ayon sa pahinang yan, walang founder ang Apostolic Church, tiyak ko, hindi sasabihin yan ni Richard Thompson. Kasi maliwanag sa naturang pahina na meron talagang founder ang Apostolic Church, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ito si Chris Bacalaris, napakaliwanag na sinasabi na kanilang libro na mayroong founder, ang Apostolic Church. Sasabihin mo naman niya, walang nakalagay na founder sa New Testament. Bakit? Tinatanong ko ba New Testament? Sabi ko, ayon sa aklat nyo na binasa mo. Ngayon, sino kaya ang pipitsugin dito? Sino kaya ang pipitsugin dito? Yung opisyal na turong tinatanong ko sa kanya o yung kanyang sagot na hindi naman opisyal na turong sinasagot niya? Hindi ba? Sabi ko, ayon dyan sa binasa mo. Ha? Ayon dyan sa binasa mo, sino ang founder ng Apostolic Church? Sabi niya, walang nakalagay na founder ayon sa New Testament. Aklat nyo, tinatanong ko. Huwag nyo ipagyabang sa akin yung Bacalaris nyo. Huwag kayong mag-alala. Mga sabadista na nanonood ngayon. Kung sakaling muli akong tatawag kay Chris Bacalaris, yan pa rin ang itatanong ko sa kanya. Ha? Wala akong ibang itatanong. Hindi ako magtatanong about sa Catholic Church. Hindi ako tatanong ng ganun. Ang itatanong ko lang sa kanya, yung sinasabi ng inyong libro. Kasi napakaliwanag na sinasabi ng inyong libro Instead of a national church, it became a missionary church. It is referring to the Apostolic Church. Yan ang main subject ng paragraph na ito. Instead of a national church, it became a missionary church. Sino ang naging missionary church? Yung Apostolic Church. Existing to accomplish God's original plan. Sino mag-accomplish ng God's original plan? Yung Apostolic Church. Which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Sino ang may founder? Yung Apostolic Church. Tanong ko, sino ang founder dyan? Ayon sa inyong libro, sabi ni Bacalaris, walang nakalagay na founder ayon sa New Testament. Wala nakalagay na founder. Ang liwaliwanag Hindi ko makalimutan yung unang tawag ko sa kanya. Pinutol yung tawag ko, di ba? Pinutol. Tapos sabi po niya, nung nawala ako sa linya, sabi niya, ay naku dyan doon, napakasinungaling mo naman talagang tao. Sabi mo may founder. Wala naman nakalagay na founder. Nalala niyo yun? Nung ako'y nakabalik sa linya, sinabi ko sa kanya, sige, tuloy natin basa. Siya, sige. Nang binasa ko, nabanggit ko ang term founder. Ang term founder. Tingnan nyo ang itsura ni Bacalaris, hindi mo maidrawing. Yan na. Tingnan nyo ang mukha ni Bacalaris, hindi maidrawing. Kasi sinabi pa niya, diyan doon, napakasinungaling mo naman tao. Niloloko mo yung mga viewers. Sabi mo, may founder. Wala naman. Nung binasa, meron pala. Sino ang nilampaso doon? Kaya ang stand ni Bacalaris, puputulan ako ng linya. Ayaw ni Bacalaris, yung messenger call kasi, ang messenger call, napakaliwanag pag pumasok sa computer. Yan. Kaya ayaw yung messenger call. Ang gusto niya, yung SIM call kasi medyo garbled. Garbled ang boses mo. Huli na nga sa live niya, ang boses garbled pa. Kaya alam niya hindi malinaw sa nakikinig.
Pero kung i-message, tinan mo, pag kami tumanggap ng tanong, messenger call, Zoom call, ang liwaliwanag ng boses. Oh. Hindi mo ko naniniwalang mahina ang signal doon kasi straight yung live niya eh. Ang taas pa ng kanyang video resolution. So, hindi ako naniniwala na mahina internet. Oh. Pag tumawag ako doon, tiyak ko, malinaw yung boses ko sa mga, pag pumasok mo sa computer, malinaw yung boses ko. Ayaw ni Bacalaris yon. Ang gusto ni Bacalaris, sa SIM call, para garbled yung boses mong pumasok. So, hindi maintindihan. Hindi mapapansin na tabingi yung kanyang mga sagot. Oh. Ayan ninyo kahit ipatawag nyo pa yung mataas na level ng Seventh-day Adventist, tanungin nyo, ayon sa pahinang ito, sino ang founder ng Apostolic Church? Tinitiyak ko, sasagot sila. Ayon dyan sa binasa mong pahina ng aming libro. Napakaliwanag to the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ang founder niyan, si Jesus Christ. Bakit pag si Bacalaris ang nagsalita, sasabihin ni Bacalaris, walang nakalagay na founder ayon sa New Testament. Ang liwaliwanag ng inyong libro Ibig bang sabihin ni Chris Bacalaris kinokontra ng inyong libro ang inyong opisyal na turo? Huwag niyong kalilimutan, ang librong ito, Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist. Fundamental belief yan. Ngayon, doon sa nag-request sa akin, sino ngayon nag-request sa akin? Si Reinhard Dialdo. Reinhard Dialdo. Pag magbalik ang programa ni Bacalaris, pakisabi sa kanya tumanggap siya ng messenger call. Para malinaw. At pangalawa, huwag niyang puputulin ang call ko. Huwag niyang puputulin ang call ko. Pangatlo, bigyan niya ako ng panahon, hindi yung, kanina ka pa tanong ng tanong, inumunta naman ako sa ibang tatanong naman. Hindi ganun. Tinuan niyo kami, punto por punto. Pag may nagkipagsubukan sa amin, kaming uubusin namin ng oras sa kanya. Ano Pag may nagkipagsubukan sa amin, uubusin namin ng aming oras sa kanya. Pangapat, kung ano yung tinatanong yun ang sagutin. Liwanag ng aking tanong Ayon dyan, the New Testament Church differs significantly. Ano ibig sabihin ng differs? Ang layo ng kanyang sagot. Sabi niya, ang pinag-uusapan dito ay ang New Testament Church at saka yung Old Testament Church. Hindi, ang tanong ko, ano ibig sabihin ng differs? Ano yun? Kung hindi siya malaki sabi niya, Brother John daw, walang nakalaki dyan na malaki ang pagkakaiba. Kung gano'n, ano ibig sabihin ng differs? Hindi makasagot si Bacalaris, hindi ba? Nung binasa niya, not the same. Ano yung not the same? Diba? Hindi pareho? Kung hindi pareho, pareho ba? Yan, dun sa mga mga gusto akong muling pumasok, eto na lang, si Bacalaris ang papasukin niyo sa programa ko. Cut straight to the point lang. Cut straight to the point lang. One-on-one kami. Payag ako dun. Straight to the point, one-on-one kami Bacalaris, payag ako dun. At least yung boses ko malinaw. Yung boses niya malinaw rin. At walang putulan ng linya. Walang putulan ng linya. Sa kanya kasi namumuto siya ng linya, di ba? Garbled ang ngayong boses ko, pinuputol pa. Tsaka ang style niya, pinangungunahan ako. Akalain mo napunta doon sa tao galing sa Unggoy. Hindi ko naman tinatanong yung tao galing ba sa Unggoy. Ba't siya napunta doon sa tao galing sa Unggoy? Mayroon siyang ibang purpose doon Alam ko yung purpose niya, ba't niya ginawa yon.
Pero hindi makatwiran na gagawin niya yon para lang sa defensive mode. At saka pag ako nagtanong kay Bacalaris, itatanong ko, di naman aral ng Katoliko eh. Hindi aral ng Katoliko itatanong ko. Aral ng Sabadista ang itatanong ko, kaya sumagot na lang siya ng tama. Hindi yung defensive mode na ginagawang mali ang sinasabi ng kanilang libro kasi nasa defensive mode siya. Yan ha. Ito, Reinhard Dialdo. Pakisabi mo kay Bacalaris yan. Muli ko siyang papasukin, but sana this time, sumagot na siya ng tama. Tinanong ko siya. Yang apostolic church na tinutukoy dyan, yan ba yung church na tinayo sa Matthew 16:18? Ang sagot lang naman doon is either yes, yan yung church na yon, or no, hindi yan ang church na yon. Ano sinabi ni Bacalaris? Napunta siya sa oikodomeo. Ano ba naman yan? Ang luwag ng tanong ko eh. Yang apostolic church na sinasabi dyan, yan ba yung iglesyang tinayo ng Panginoon? O hindi yan ang iglesyang tinayo ng Panginoon? Ang sabi niya, alam mo, sabi sa Matthew 16:18, oikodomeo. Ano ba yung oikodomeo? Bakit napunta doon? Hindi yun ang tanong ko. Nakita nyo? Ganyan ko nilampaso. Yung bulok ng pastor, ganyan ko nilampaso. Tapos, ang lalakas ng mga loob yung sabihin na tinalo ako. Saang banda ako tinalo? Nagtatanong lang naman ako. Ba't niya ako tatanungin sa tao galing ba sa unggoy? Hindi ko naman yung inisyo. Sige nga. Inan nyo si Amancio Manggubat sa Osamis City. Hindi siya pwede tanungin kung wala siyang ipinahahayag. Sa amin naman, hindi kami pwedeng tanungin kung wala kaming kinokontra. Halimbawa, sabihin niya, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sasabihin namin, ayon sa mga research namin, ang nagtayo si Kristo. Pag sinabi niyang, ay mali, hindi si Kristo. Sa maling salita, tumutol siya, hindi ba? Ay mali, hindi si Kristo. Tumutol siya. For clarification, sa mga nanunood, kung ba't siya tumutol, kami ang magtatanong naman for clarification. Sabi mo, hindi si Kristo ang founder. Then, sino ang founder? At dahil kumontra siya, obligado siyang sumagot. Ang problema ngayon dyan, ang mga Sabadista, pag tinatanong na ayaw nang sumagot. Ako naman, tinanong niya ako patungkol sa totoo ba sinasabi ng history na ang tao galing sa unggoy? Yung tanong niya, irrelevant yun eh. Bakit? Hindi naman history ang nagsabi na ang tao galing sa unggoy eh. Ang nagsabi noon si Charles Darwin. Sabi ng history, ayon sa katuruan ni Charles Darwin, ang tao daw ay galing sa unggoy. Alam ko yung turo eh. Kaya nga history. Ayon kay Charles Darwin, bakit si Charles Darwin lang ang bukod tanging tao nag-imbento ng katuruang ang tao galing sa unggoy? Ang tanong ngayon, ba't niya ako tinanong patungkol sa bagay na yon? Hindi ko naman issue kung saan ba galing ang tao. Diba? Kaya kung meron man akong nilampaso sa araw na yon, yon ang bulok na si Bacalaris. Siya yung nilampaso ko nung araw na yon. Bakit? Kasi, hindi ko naman tinatanong yung tungkol doon eh. Lagi niya sinisingit yung iglesia, hindi yan ang Iglesia Katolika Romana. Alam kong yan ang turo ninyo na hindi yan. Kaya nga hindi ko tinatanong kung yan ba ang Iglesia Katolika Romana o hindi. Wala ninyo mga Sabadista, kung sakaling magbalik ako sa programa ng pastor ninyo na ni isa man hindi pumasok sa programa namin, sa sobrang takot
sa sobrang nginig, hindi makapasok sa programa namin. Wala akong ibang itatanong sa kanya pag pinasok ko siya, yang aklat pa rin na yan. Yan pa rin ang aking itatanong. Ang purpose, kung bakit ko uulit-ulitin ang tanong na yan, para ipakita na sadyang binabaluktot ni Chris Bacalares ang opisyal na turo ng Seventh-day Adventist para ipakita sa buong mundo na sadyang binabaluktot ni Chris Bacalares maging ang kanilang opisyal na turo para lamang tindigan ang maling unawa niya. O, yan ha. Yan ang purpose. Ayaw kayo mag-alala. Wala kayo dapat na na ipakita mo yung galing mo. Matagal ko nang pinakita. And guess what? Hanggang ngayon, sa 3 beses kong pinasok ang kanyang programa, hanggang ngayon, hindi siya nakasagot ng tama. Hindi siya nakasagot ng tama. Bakit? Opisyal ninyong turo yan. Ba't niya isisingit ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi naman nila opisyal na turo na yan, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, galala ha? Tandaan nyo yan. Kung sakali papasukin ko muli sa Bacalares, wala ko ibang tatanong sa kanya. Mga aral ninyo. Mga aral na ninyo tatanong ko. Yung mga Katoliko, huwag kayong magtanong kay Bacalares patungkol sa ating aral. Walang alam yan sa aral natin eh. Para lang yung Muslim. Pag nagtanong kayo sa Muslim patungkol sa Biblia, ang isasagot talaga niyan, hindi ang tamang sentido. The same lang yan. Pag kayo'y pumasok sa programa ni Bacalares, huwag kayong magtanong patungkol sa ating turo. Dahil talagang babaluktutin niya yan. Mas maganda, itanong nyo sa kanya ang kanilang turo para makita na sadyang binabaluktot niya. Kaya pag nagbalik ako sa programa niya, the same pa rin ang itatanong ko. Ayon sa opisyal ninyong turo, sino ang founder ng Apostolic Church? Yan na. Tandaan ninyo, ang sagot niya sa akin, walang founder. Tingnan natin. Kasi baka next time, kukuha na ako ng record ng ibang SDA, mas mataas pa sa kanya, ng kaalaman. Tanungin ko sa bagay na yan. Kaso nga lang yung pag-aralan natin, hindi pa open for tanungan eh. Tatanong ko si Richard Thompson. Ay, kailan ka ba pinitanungin? Sabi niya, pag nag-live kami sa pag-aralan natin, kailan na-live yung pag-aralan natin? Hindi naman matino yung sagot. No? Hindi naman matino yung sagot ni Richard Thompson kung kailan ang kanilang muling live. So, hintayin na lang natin kung kailan ang kanilang muling live. Hindi ba? So, yun ang tatanong ko lang. Simple lang naman eh. Ayon sa aklat na ito. So, wala kayong dapat na defensive mode. Kasi aral nyo tatanong ko eh. Sumagot lang kayo ayon sa aral ninyo. Yun lang naman. Okay? Sabi naman dito ni mga natin is loud and clear po. Good. AF, sabi ni Phil Son. Rolando Mendoza, good evening po, bro Jando. Sabi naman ni Hubert Nases, magandang gabi po, bro. Jando and loud and clear imo voice. God bless. And Javirex Sabaldana, mayang gabi, bro JD, watching from Cagayan de Oro. And then, nawala yun. Hindi ko na mahabol yung mga nakarang comment kasi nawala. Okay, Cyrus Glenn, tagpila ang t-shirt ni mo bro Jando, alabado ng Saint Benedict po. Yung Saint Benedict. Nakalimutan ko magkano bili ko nun eh.
Kalimutan ko, Bro Cyrus, kung magkano bili ko noon. Oh. Okay, Raymond Gerard Sampang. Good evening po, Bro Jando. Ask ko lang po sana if possible ba na magkaroon ng milagro na di pa tayo magutom at mauhaw kapag tinanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan po natin ngayon bilang tao. Kasi di ba po tayong mga Katoliko naniniwala po tayo na yung katawan at dugo ni Kristo na tinatanggap natin na spiritual na pagkain? Ang iba po kasi sekta sa posible na mamiloso po at itanong na pagka kumain ka ba niyan, hindi ka na magugutom at mauuhaw. Kaya siguro po isa sa mga dahilan po yun ng ibang sekta. Kaya sinasabi nila na di literal at symbolical yung sinasabi sa Matthew 56:26 to 28. Eto, hindi naman batayan yan. Pero meron ng santo na tumagal dyan. Hindi kumakain, hindi uminom ng tubig. Ang tinatanggap lang niya, consecrated host. Oh. Merong santo natin yan, babae yata yun, nakalimutan ko lang yung pangalan. I-research nyo, sinong santo ang nabuhay, kumakain lang ng consecrated host. Yun. And then, kung ayaw na lang maniwala, wag nyong pilitin. I-ano lang natin, i-propose lang natin ang ating turo, wag nyong ipa-impose. Propose, not to impose. No? Kung lang, ito yung turo namin, tatanggapin nila, well and good. Ano lang tanggapin, natin magagawa doon. Total, balating ng araw na paghuhukom, mananagot naman yung ayaw maniwala eh. Diba? Okay, sabi naman ni Betty Aginosa, Aginia, bro, harap-harapan nga debate ang dapat kay Bacalares para walang dahilan. Ang problema lang kasi ayaw lumaban. Yun ang malaking problema doon, ayaw niyang lumaban ng harapan. Langga Calabroso, bro, wala ko'y nadungog, Bacalares, tarong, mutubag, puro liko na siya, hadlok, mabuk, nga. Kaya nga namamatay ng cold, di ba? Kalain nyo? Iba ang tanong ko, iba rin sinasagot. Tinanong ko siya, yang apostolic church na sinasabi dyan, yan ba yung iglesyang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:18 o hindi? Sabi niya, ayon sa Matthew 16:18, nakalagay dyan, oikodomio. Ano yung oikodomio? Ano? Ba't napunta sa oikodomio? Diba? Ba't napunta sa oikodomio? Ang tanong ko sa kanya, yan ba o hindi? Ang sagot niya lang doon, kung yan, liwanag niya, yan yon. Kung hindi, ay hindi yan. Tapos, napunta ba naman ng oikodomio? Hindi ko lang tinatanong kung oikodomio ba tinayo o hindi. Ang tanong ko, yan ba o hindi? Talagang bulok sumagot ng Pastor Ruto yan, no? Cyrus Glenn, yan. Sabi dito ni John Luzande. Tingnan ninyo, ultimo si Julito Daig, dinilit yung aming video, tinanong ko sila kung saan nagbanggaan yung mga Sabadista. Yang sinasabi diyan, kinain ni Apostol Pablo, sinuway siya ng mga Hudyo. Yan ba'y pagkaing malinis o pagkain na kinikilala nilang karumal-dumal? Banggaan yung argumento. Ayaw na ni Julito pasagutin yung kanyang mga kasamahan. Anong ginawa niya? Pinatay niya yung live. Nataka na lang kami. Teka, yung views natin nanatili 73 lang. Tapos tayo lang nag-uusap dito, wala nang di na umaangat yung comment. Kami lang doon sa yun pala, pinatay pala ni Julito Daig yung live. At gumawa siya ng ibang live. Yan ang problema doon. Dahil nyo Julito Daig, kung nanonood ka man ngayon, kung sakali nanonood lang mag-live ulit kayo mga Sabadista, papasukin nyo, ako lang isa Katoliko.
at magtatanong ako tungkol sa aral nyo. Ang tatanungin ko, mga kasamahan ni Julito. Yan. Kasi si Julito kasi pag tanungin mo, iba ang takbo ng utak. Kalain mo, ang context niya sa pantay lang is, hindi pala pantay. Yung context niya sa pantay, hindi pantay. Kasi mahigit yung isa. Kaya peligro si Julito, walang common si Julito eh. Naghamon siya kay Father Darwin. Patunayan mo, Darwin Gitgano, na ang CCC at ang Biblia ay pantay lang. Tinanggap ni Padre. Pagdating na sa finalize na sa temang pagdidibatihan, nagkabangayan sila ni Brad Caloy. Kasi ang gustong palitawin ni Julito, patunayan ni Father Darwin na ang CCC ay higit na mataas kaysa sa Biblia. Akala ko ba pantay? Sabi niya, ang context niya, sa sinasabi niyang pantay, higit na mataas ang CCC. Pwede bang magsabi mong pantay, higit na mataas pala yung isa? Asan ang common si Julito doon? Nabobo bigla. Diba? Sinong matinong isip na sabihin, pantay yan, pantay. Tapos ang context pala ng pantay, higit pala yung isa. No. Literally pantay, literally higit yung isa. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang linaw ng usapan patunayan na pantay ang dalawa, ang CCC at ang Biblia, pantay lang yan. Tinanggap ni Padre ang hamon dahil sinabi niya pantay. Ba't nasira yung usapan, yung final declaration ng temang pagdidibatihan? Kasi ang context pala ni Julito sa pantay is higit yung isa. Hindi na pantay. Kaya peligro pag si Julito ang nagturo. Julito, gawa ka ng ng live mo ulit. 3 kayo Sabadista, ako lang isa Katoliko. 3 kayo Sabadista, ako lang isa Katoliko. At tatanungin yung mga kasama tungkol sa turo ninyo. Huwag kang humirit ha. Kasi pag ito humirit kasi, pag napansin niya, yung isa sumagot ng hindi tama para sa kanya, pipigilan niya. Pipigilan ni Julito. Diyan doon, saan ka magtanong? Bakit ito kasama mga sinungaling ba ito? Ha? Ayaw na niya pasagutin yung kanyang mga kasamahan. Ayaw na niya pasagutin. Nung wala pa ako, pinahayaan niya lang. Nung pumasok na ako, ayaw na niya pasagutin. Gusto niya siya nang sumagot. Hindi ko siya pinapasingit. Kasi alam ko, dinidistract niya lang yung aking tanong. Anong ginawa ni Julito? Pinatay yung live. See? Hindi niya ako ma-kick out Bakit? Yung kanyang kasamahan, nagkikipagbangayan talaga Pagbangayan, Hindi niya ako ma-kick out. Anong ginawa niya? Pinatay ang live at gumawa ng panibagong live. Yan si Julito. Yan ha. Ulang yan. At saka sana, kung maghahamon ng tema, yung opisyal na turo namin. Hindi batay sa maling una. Kaya nga nagsabadista kasi maling unawa mo Diba? Huwag kang magtanong ayon sa maling unawa mo. Kami ang magtitindig. Aral namin kaya dapat in accordance sa aming opisyal na turo. Hindi ayon sa maling unawa mo. Kalain mo, CCC, higit sa Bible, nagreklamo si FD President, di namin yan turo. I-insist pa niya. Natindigan ni Darwin. Sinabi na nga, hindi yan namin turo Sa madaling salita, kinokontra tayo ni Julito Daig, hindi dahil sa ating opisyal na turo, kundi sa kanyang maling haka. Meron pa siyang video, yung matandang Sabadista, nag-walk out daw si Brad Sok. Asan yung video nag-walk out? Kasi yung mga Sabadista kasi, aware na ako dyan, mga sinungaling talaga yung mga nandyan Basta sila talaga, sinungaling talaga yan. Yan mo. Sila daw yung nalabi sa iglesia sa ilang. Sabihin ko, tindigan nyo, ayaw tumindig kahit sino sa kanila. Ayaw talaga tumindig. Meron ba isang Sabadista, kahit basahan mo ng libro ni Ellen G. White, ayaw tanggapin. Kasi ang gusto niya, Biblia lang. Aba, kanya-kanyang turo na ito.
Oh, meron pa Ruben Aquilada. Ang Roman Catholic Church daw sa Roma ay lokal lamang ng SDA. Ha? Lokal lamang ng SDA? Paano nangyari yun? Paano naging lokal ang RCC ng SDA? Eh, walang koleksyon ng RCC at saka SDA, tapos naging lokal lang sa Roma daw ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church sa Seventh-day Adventist. Paano nangyari yun? Mga nahihibang tong mga Sabadistang ito, ano? Punong-puno ng kahibangan ng kanilang utak. Matindi talaga. Ewan ko na lang. Okay, basa tayo dito ng mga comment. Oh. Aha. Asan ang common sense nun? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng common sense na ang pantay, ang ibig sabihin ng pantay, higit yung isa. Bigyan nyo ako. Iyan ko, common sense, valid reason, na ang ibig sabihin ng pantay ay higit yung isa. Natatawa ako dun eh. Sayang. Alam kasi siguro napansin siguro ni Jolito na kayang tindigan ni Padre yung kanyang gustong topic, eh binago niya ang context. Kaso nga lang yung pagbabago halatang halata eh. Na wag pagkontra. Wag magkontra yung sinabi niya nung una at saka yung sinasabi niya ngayon, para wag magkontra. Sinasabi na lang niya, yun ang context ko sa pantay, higit yung isa. Ewan ko na lang. Ay, nako. Ewan ko na lang kay Jolito, anong klaseng utak meron yan, no? Case, Ronaldo Herona, still working, bro. JD, watching from Oman. Okay. Jack Ladra. Jando, kanang impyerno kang kinsang doktrina na sa Diyos ba o sa doktrina lang sa Romano Katoliko? Ang impyerno, turo yan ni Kristo. Diba? Sabi ni Kristo, kung ang iyong mata ang naging dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo yan at itapon. Mas mabuti pang pumunta ka sa langit na may isa lang mata, kaysa meron ka naman dalawang mata, pero buong katawan ka namang itatapon sa impyerno, kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang mga uod ay hindi rin namamatay. Kaninong turo yon? Kay Kristo. Dahil doktrina ni Kristo yon, tinuturo ng Iglesia Katolika. Kasi kami ang iglesyang founded by Jesus Christ. Yan yun. Okay? Nisa Marisa Gasparliana Babor. Hello, Brother JD. Maayong hapon. Loloy. Ay, hindi pala para sa akin yung yung message niya. Ito naman, Pinahan Alvin. Hambog, mudagan baya pag si Bacalaris ang katapat. Hoy, Jando, paghilom. Sabi niya, hingdagan ko, hingdagan. May video ako pinalabas, nakaupo lang naman ako eh. Ano yung hingdagan sa inyo, nakaupo? Sa video, si Bacalaris ang takbo ng takbo kung saan-saan. Hindi ba? Kukuha ng libro. Ako, nakaupo lang naman ako. Ganoon lang ako. Meron ako video eh. Hoy, Pinahan Alvin. Wag ka namang bupol kasi nakaupo lang ako doon sa video. Si Bacalaris ang tumatakbo-takbo, tayo naman doon, punta doon, tawo doon, tapos upo, tapos buklat, basa, tayo na naman doon. Sino tumatakbo? Si Bacalaris naman, hindi naman ako. Oy! Yan ba ang unawa mo sa term takbo, nakaupo lang? Ay, kawawa naman. Sabi pa ni Bacalaris, dagan si FD, dagan! Bakit? Nakaupo lang naman ako, di ba? Nakaupo lang ako, tsaka yung boses ko, kalma masyado. Si Bacalaris, high blood na. Akala ko ba sa Badista, hindi kumakain ng baboy, walang high blood. Ba't high blood siya doon? Ako, kalma lang naman eh. Hindi yan ang tanong ko, Si FD, dagan! Pinapatay yung microphone ko ng kanyang anak. Isa pa yung anak niya. Isa pa yun. Tagapatay. Kaya hindi alam ni Bacalaris na nagsasalita ako. Kasi walang video nakaharap sa akin.
At ayaw nila ipakita yung video call para makitang nakaupo lang ako. Buti na lang nagre-record ako noon. At yung record na inilabas ko, nakaupo lang naman ako. At ang nakita sa videong tumatayo at tumatakbo, si Chris Bacalaris mismo. Kaya wag kang, Pinahan Alvin. Wag kang bopol. Ayon sa video, inilabas ko, nakaupo lang ako nun. At kalma lang, nagkaganon lang ako. Kalmang-kalma lang. Hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi yan ang tanong ko. Ito ang tanong ko. Huwag mo puntahan niya kasi hindi yan ang tanong ko. Kalma lang ako dun eh. Si Baclares naman, dagal si MD! Dagal! Naku, ang sarap sa pakin. No? Ako'y pinabibitang at tumatakbo. Si Baclares naman takbo ng takbo. Ay, naku. Kaya, So, kawawa naman. Pati yung mga pipitsugi ng mga SDA, kumakampi na rin sa maling unawa niya. Kinakampihan rin siya, kinukontra ang sarili nilang aklat. Sinasabi na nga sa nilang aklat, in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Pati mga members, sinasabi walang founder. Sinasabi na nga ng libro, may founder, sabi nila, walang founder. Pati si Jeffrey rin yan, nagpahawa rin. Wala wrong founder. Sinasabi na nga ng aklat mismo may founder eh. Di ba? Sino raw ang founder ng Apostolic Church? Si Jesus Christ. Kaso nga lang, ang unawa nila sa term founder, nakasumpong. Hindi tagapagtatag. Nakasumpong lang. Kung ganun pala, ba't sinasabi sa Biblia nila, sinabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo pala eh. Ba't sa kanilang, ibig sabihin na kanilang founder is nakasumpong? Ano ba naman yan? Humina sa English grammar ang mga sabadista rito. Tingnan niyo ha. Yung present tense, find. F-I-N-D. Pag sinabing found, past tense ng find. Pag sinabing found, past tense ng find. Ngayon, ano naman ang tawag sa nakasumpong? Ang tawag doon, finder. Ebidensya. May tinatawag tayong finder's keeper. O kung sino ang nakasumpong, siya ang magmamay-ari. Kung sino ang nakasumpong, siya ang magmamay-ari. Ang English niyan, finder's keeper. Kung tama ang unawa ni Chris Bacalaris, dapat sana founder's keeper. Diyan nyo makikita kung gaano kabulok magturo itong si Chris Bacalaris. Instead na finder's keeper, ang para sa kanya, founder's keeper. Kasi yung palang founder, nakasumpong. Eto pa, taga-sumpong ng daan. Ano sa English? Taga-sumpong ng daan. Pathfinder. Ano yun sa English? Pathfinder. Anong unawa niya doon? Kung tama ang unawa ni Bacalaris, dapat sana pathfinder. Ba naman yan? Naging bopol na sila sa English. Ito pa, kung ang term found, past tense ng find, ano naman yung sinasabi sa Phillips New Testament? Ito pa, isa sa mga ng sabadista,
binasa na, pinakita na sa screen, bulag-bulagan pa. Philip's New Testament, sabi doon, I am going to found my church. Tanong, yung term, I am going to found my church, tama ba ito o wrong grammar? Sabi ng mga Sabadista, wrong grammar daw. Talaga? Tanungin natin si ChatGPT kung wrong grammar ba yun. Kita natin ha. Tanungin natin si ChatGPT kung wrong grammar ba yun. Kita ko sa inyo. Yan. Yan natin sa inyo ha. Ating buksan si ChatGPT. Okay, so tingnan natin dito ha. Is the phrase I am going to found my church wrong grammar? Yan. Maraming Sabadista nagsasabi na wrong grammar daw yung sinasabi sa Philip's New Testament, I am going to found my church. Atin mo nang buksan yung yung Philip's New Testament. Philip's New Testament. Online. Na natin ayan. At tingnan nyo sinasabi doon sa Matthew chapter 16. At ipalakihin yung words para mas malinaw. Ayan. Chapter 16 tayo. Yan ninyo ha. At ibuksan sa chapter 16. Okay. 10 to 20. Chapter 16 tayo. Word natin. Tignan ninyo ha. Ito, 16 na tayo. Ayan, 16. Tignan ninyo ha. Liwa-liwanag dito eh. Sabi ganito. Simon, son of Jonah. Palakihin natin para mas malinaw. Ayan. Okay, 16, 18. Ito, para mas malinaw. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus, for it was not your own nature but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter, the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Ano daw nakalagay dyan? It is on this rock that I am going to found my church. Maliwanag ba? Palakihin nga natin para mas makita ng mga Sabadistang bulag-bulagan. Palakihin natin na para makita ng Sabadistang bulag-bulagan. Yan. Now I tell you that you are Peter, the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Yan tanong. Yang term, I am going to found my church. I am going is future tense. Yung term to found. Kasi ang found, sa unawa ni Bacalares, ano yan? Future tense ng find. No? So, ang tawag daw sa, sa taong finder, sa kanya founder. Instead na finder, sa kanya founder. Ito ngayon, I am going to found my church.
Palakihin pa natin para talagang makita, no? Bulag-bulagan yung ibang ibang membro Dito dito. Sige. Kontrahin nyo. May ebidensya na, bulag-bulagan pa rin kayo. Yung ebidensya na yan, ebidensya niya na mali talaga ang unawan ni Bacalaris. Now I tell you that you are Peter, the rock, and it is on this rock that I am going to found my church, and the powers of death will never prevail against it. Yang term, I am going to found my church. Yan ba ay future tense? O past tense? Sabi ng Sabadista, wrong grammar yan. Wrong grammar daw. At itanongin si ChatGPT, is the phrase, I am going to found my church, wrong grammar? Pakinggan din ang kanyang sagot. Ito sagot ni ChatGPT. The phrase, I am going to found my church is grammatically correct. So, hindi siya wrong grammar. Pero yung mga Sabadista, nagsasabi, wrong grammar daw. Wrong grammar ba yan? Iyang liwaliwanag Ay, nako. Liwanag. The phrase, I am going to found my church is grammatically correct. I am going to is a future tense. Construction indicating an action that will happen. And found is the correct form of the verb to use in this context. Ano daw ibig sabihin ng to found? Yan na. Ano daw ibig sabihin ng to found dyan sa Matthew 16:18? Sabi ito. And found is the correct form of the verb to use in this context to mean, ano ibig sabihin? Establishing or creating something. Ano daw? Or creating something such as a church. Therefore, there is no grammatical error in the phrase. Ano ninyo There is no grammatical error. Pero mga Sabadista, pinipilit nila na wrong grammar daw. Oy. Ano naging wrong grammar yan? Hindi wrong grammar yan. Mali lang talaga kayo umunawa. Kawawang lang. Nako, kawawang mga nila lang. Ano daw? There is no grammatical error in the phrase. Pero pag sila nagsalita, ginagawa nilang error, gawin lang tama. Si Bacalaris, matinding fanatism yan. Matinding fanatism yan. How about doon sa Sa I finally found someone. Anong natin si ChatGPT doon, no? What does I finally found someone means? What does the phrase I've finally found. Yan. So, merong found dito. I finally found someone means. Yan natin. Anong sagot ni ChatGPT rito? The phrase, I finally found someone, typically means that the speaker has discovered a romantic partner or someone with whom they share a deep connection or compatibility.
It implies a sense of relief or excitement that they have found this person after possibly searching for a while or experiencing difficulties in finding the right person. Ito yung past tense ng find. Ito yung past tense ng find. Ngayon, yung I am going to found my church, past tense ba yun o future tense? Yun ay future tense. Therefore, yung I am going to found, yung sinasabi dito na I am going to found, this word found is not referring to someone that sees something, that discovers something. Yan isa palatandaan na mahina pala ito si Bacalares. Ano? Wait lang muna. To a person that found something. Tingnan natin ano. Tingnan ninyo Ang tanong ko, what can we call to a person that found something? What can we call to a person that found something? Sa Bisaya pa na unsa may tawag nato sa tawo nga nakakaplag og usa ka butang. Nakakaplag. Nakakaplag Tingnan niyo ang sagot ni ChatGPT. A person who has found something can be called a finder. Ano tawag? Finder. Hindi founder. Yan ay isang palatandaan na bulok talaga si Chris Bacalares. Or discoverer. These terms both convey the idea that the person located something that was previously lost, unknown, or hidden. Ang tawag di ay ana finder, hindi founder. Yan ay isang palatandaan na simula pa noong una nilalampaso ko na yang Chris Bacalares ninyo. Yan ay isang palatandaan na simula pa lang noong una, nilalampaso ko na yang Chris Bacalares ninyo. Huwag nyo ipagyabang sa akin yan. Minudmud ko na yung mukha niyan Kita nyo? Ano daw yung ano? A person who has found something, founder ba? Hindi. Finder. Hindi founder. Ito naman mga pipitsugin na mga sabadista, kinakampihan ang kabupulan ni Bacalares. Kinakampihan. Ang liwa-liwanag, finder. Ang liwa-liwanag ng ng sinasabi, finder, hindi founder. Tanungin natin, what does the word finder means? What does the word finder means? Anong sagot? Eto. The word finder refers to someone who locates or discovers something. It's often used to describe a person who finds something that was previously lost or hidden. For example, if someone finds a lost item on the street, they could be referred to as the finder of that item. Finder. Atong binisayon sa mga Bisayang wala nakasabot. Pananglitan. Kung adunay makakaplag. If someone finds. Kung adunay
Dili naka ha, maka. Kung adunay makakaplag og butang nga nawala diha sa kalsada, matawag sila og finder. See? Of that item. In a broader sense, finder can also refer to a person who regularly engages in searching for and discovering new things. Discovering new things such as a treasure finder. Tamo ha? Treasure finder pala eh. Kung tamang unawan ni Bacalaris, dapat sana nakalagay dyan, treasure founder. Nakakaplag. Ano nakakaplag og treasure sa English? Treasure finder. Hindi treasure founder. Tingnan nyo kung gaano kabulok si Bacalaris. Paano ko nilampaso ng husto si Bacalaris? Or a finder of solutions to problems. Yan ang sagot sa term, what does the word finder means? How about the word founder? What does the word founder means? Tignan niyo ano sagot ni ChatGPT. Yan. Okay. Ano daw yung ibig sabihin ng founder? The word found. What? Does not taste good. Okay, don't eat it if does not taste good. The word founder has a multiple meanings depending on the context. Number 1, verb action. To establish or create something. When used as a verb, founder means to set up. Ano daw? Founder means to set up, establish, or create something. Typically an organization, institution, or company. For example, he founded a successful software company. So, establish. Noun. The person who establishes something. When used as a noun, founder refers to the person who establishes or creates something such as a company or an organization. For example, she is the founder of a popular charity organization. So, yan ang pinagkaiba ng term founder at finder. Ang finder nakakaplag. Ang founder magtutokod. Hoy, mga sabadistang bugo. Ang sabi dyan, ang finder nakakaplag. Finder refers to someone who locates or discovers something. Nakakaplag. Yan ang finder. Ano yung founder? Establishes, create something. The one who establishes or create something. Ngayon, sino ang ano ngayon? Yang Pastor Bacalaris ninyo. Matalino ba yan? Matalino ba yan? Matalino ba yan? Kung matalino yan, bakit iba ang kanyang meaning ng founder? Kung matalino pa yan, ba't iba ang kanyang pakahulugan sa term founder? Ang meaning pala na sinasabi niyang nakakaplag is finder. Hindi founder. Ano? Sinong nilampaso ngayon dyan? Sinong nilampaso ngayon dyan? Ako ba? Ako ba ang nilampaso? O yang ano ninyo? Yang pastor ninyo? Si Bacalaris. Ano daw yung founder kay Bacalaris? Nakakaplag. Ano sinasabi ni ChatGPT? Ano yung nakakaplag? Finder. Gaya ng treasure finder.
Hindi treasure founder. See? Yan ay ebidensya na mahinang nilalang si Bacalares. Okay? Riza Gaspar Llanera Babor, Brother JD, mahimo bang diha kumupalit ninyo og insenso? Handbook ni Father Sikia para ang among pa-blessing sa online ni Padre. Daghan salamat, Brother JD, in advance. God bless. Eto po. Ma'am Riza. Mahirap kasi pag may nag-order online. Marami nang nabasted. Bakit? Hindi namin alam kung sino ang magpapadala. Sinong papadala, sino pupunta ng LBC kasi malayo ang LBC dito, malayo ang GNT. Sino magpapadala? Paano magpapadala? Babayaran ba muna para sa ano? Sino ang pupunta? Yun ang malaking ano dito eh. Kaya pag sinabi bibili sa amin, mas nakakabili talaga yung personal na talagang pupunta sa tindahan, bibili kami niyan. Kasi doon sa online, mahirap yun. Hindi namin alam kung sino pupunta doon sa tindahan para siya magpadala. Okay? So, Jared Bebangko, nainom na ba nimo imong tambal dong jando? Ay, anong tambal ang tinutukoy mo? Anong tambal ang tinutukoy mo? Di ko alam kung tambal eh. Meron ako dito bro. Pakita ko sa iyo ha. Ano ko dito? Omega 3. Ayan. Omega 3 fish oil. Ayan. Ano ko to? Omega 3 fish oil. Ito ano to eh. Food supplement. Ito pa tinutukoy mo? Meron din ako para meron din akong pain reliever. Ito. Hindi akin to. Sa to, clindamycin. Hindi akin to. Akala ko, Alaxan FR. Mukha siyang Alaxan FR, oh. Ano pa nandito? Ito, Biogesic. O sakaling magkalagnat, magkaroon tayo ng sumakit yung ulo dahil sa panahon. Ito, gamot ko. Ano pa yung hinahanap mo? Wala. Omega 3? Yung omega 3 ba? Fish oil yung tinutukoy mo? Ano ba naman yan? Jared Bebangko, kung wala kang masabing matino, tanggapin mo na lang na butata kayo. Hindi yung andaran ako ng pride nyo, mga atake personal. Alam nyo, sabi ni Kristo, mahalin mo yung kapwa mo. Na, alam mo yung kapwa mo, yung pang-aasar, hindi ang pagpapakita ng pagmamahal. Yung ginagawa ko namang pinapakita sa karamihan ng kabupolan ni Bacalares, pagmamahal ko yun sa mga taong nagpapaloko. Sabi nga sa isang kasabihan, walang manloloko kung walang magpapaloko. Ang mga pipitsyuging sabadista niloloko ni Bacalares na yung term founder daw nakakaplag. Nakakaplag. Pati si Jeffrey rin yan, nagpaloko na rin. Pati si Jolito Daig, nagpaloko na rin. Sino pa? Pati si Junilito Bulawan, nagpaloko na rin. Tanyo? Nagpaloko na rin. Pati ba naman sa ChatGPT tatanungin ninyo? Kapilosopuhan? Kapilosopuhan tinatanong nyo kay ChatGPT? Kawawa naman kayo. Para lang matakpan ang kabulukan ng pastor ninyo, pati si ChatGPT, irrelevant ang mga tinatanong ninyo. Ano ba naman yan? So, yan ninyo ha, pinakikita ko sa inyo kung gaano kababaw talaga. Jose Mariano Garces, padayon lang bro sa pagbutyag sa kamatuoran. Okay. Sabi naman dito ni
Leo Calambas, ang SDA sulpot yan, 1863 lang lumitaw yan kaya sulpot. Kalain nyo, sila raw yung nalabi sa iglesia sa ilang. Paano kayo nangyari yun? Nang pinersecute ang mga Israelita na member ng iglesia sa ilang, silang pinersecute ang nalabi, Seventh-day Adventist. Ano nangyari yun? Paano nangyari yun? Sila ang pinersecute, ang nalabi, Seventh-day Adventist. Saan ba pinersecute yung mga members sa iglesia sa ilang? Sa Amerika ba? Para doon na napunta yung nalabi? Sa Amerika ba? Sinong nag-persecute sa kanila doon sa Amerika? Ang pagkakaalam ko, ang Seventh-day Adventist ayon mismo sa Alpha and Omega, they see themselves as continuators of the Millerite heritage. Ano daw? They see themselves as the continuators of the Millerite heritage. Ano nangyari na naging nalabi sa iglesia sa ilang? Yung Millerite ba? Yun ba ang iglesia sa ilang? Kasi doon sila galing eh. Si William Miller, ano si William Miller? Sunday keeper na kanilang pinanggalingan. Huwag mo sabihin sa akin na ang nalabi sa iglesia sa ilang na si William Miller, Sunday keeper. At doon kayo lumabas. Tingnan yung kahibangan. Tingnan yung nagiging kahibangan ng mga SDA debaters ngayon. Pati si Camacho at si Denmar Santiago, kanyang tindig. Hamunin mo sa kanyang tema, hindi pwede kasi ikaw yung nagkamon, kami maglalabas ng paksa. Ay, hindi pwede tanungin. Hindi ba? Ay, ewan ko na lang. Okay, dito tayo ngayon sa sa mga gustong pumasok para makipagsubukan, tawagan nyo ko sa aking WhatsApp. WhatsApp ko ha. Huwag nyo ko tawagan sa SIM number ko ha, kasi walang signal ng cellphone dito eh. WhatsApp lang. Alam nyo naman yung WhatsApp ko, hindi ba? 0963-533-2807. Okay? Hindi para sa akin yun. Dito tayo kay Sam de la Cruz. Merriam-Webster's Dictionary. Mali nga sa kanilang kulto. Kasi mas naniniwala daw tayo sa mga yan. Nagbububuhan mga kulto ni White. Naniniwala kami sa dictionary kaysa sa inyo kasi ang dictionary nagsasabi ng totoo. Kayo naman, yung mga sinasabi nyo, kabulastugan. Okay, search sa dictionary ang finder. Ano ibig sabihin ng finder sa dictionary? Tingnan mo, resulta nakakaplag. Hindi founder, finder. Merriam-Webster's Dictionary. Founder, the one that founds. Siyang tagapagtatag. The one that founds. I am going to found my church. Sa Tagalog, itatayo ko ang aking iglesia. Oh. Naging bopol sila, no? Oh. Doon naman tayo ngayon kay, sino pa papasahin ko dito? Ranulfo Galacio, labas na mga SDA. Sabi naman ni Loloy Perez Bumaya, matalino yan sa lipat-lipat. Sabi naman ni Ray Malinaw, Kapangpangan, Bible, basahin mo dyan do. Puro lang kayo book, stories, para ka lang nag-aral ng pansanlibutan, kamangmangan lang yan sa Diyos. Para lang kayong INC nagbabasa ng books para matama lang ang salitang angel. Kanina ko ba binabasa bro, I am going to found my church, Matthew 16:18. Hindi ba Bible yon? Ray Malinaw, Kapampangan. Kanina ko ba binabasa? Matthew 16:18, I am going to found my church.
Hindi ba Bible yun? Bible yun eh. Ha? Kanina ko ba binabasa eh, hindi ba? Bible yun at hindi masama magbasa ng referensya. Ano yung referensya? Patunay yan. Reference. Halimbawa, sa iyong resume, may nakalagay doon, character reference. Ano yung character reference? Ilalagay mo doon yung pangalan ng mga taong nakakakilala sa'yo na magsasalarawan sa'yo. Wait lang. Yan na. Doon mo ilalagay yung yung mga pangalan ng tao na magbibigay sa iyo ng patunay na ikaw ay mabait na tao. Huwag mong sabihin sa akin ang character reference mo, huwag paniwalaan. Huwag dapat paniwalaan. Oy. Kamangmangan ba ang maniwala sa nilalagay mo sa character reference mo? Kamangmangan ba 'yon? Kung kamangmangan yun, dapat sana wala sa resume yun. Ang alam kong mangmang, yung nagsasalita out of context, out of reality. Sabi nila, ang SDA ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang, yun ang kamangmangan. Bakit kamangmangan? Nang pinersecute ang Israelita ang natira sa Seventh-day Adventist, paano nangyari yun? Yun ang kamangmangan. Pinersecute. Kaya nga silang, may tinatawag na nalabi sa iglesia sa ilang. Sino ang nalabi? Di Israelita. Ang nalabi sa iglesia sa ilang, Israelita. Sila ang pinersecute. Kung meron man nakasurvive, sila ang nalabi. Paano nangyari? Pinersecute ang mga Israelita ang nakasurvive sa Seventh-day Adventist. Paano nangyari yun? At take note, mas nauna pa ang Seventh-day Baptist sa Seventh-day Adventist Church. Mas nauna pa ang Seventh-day Baptist doon. Actually, ang Seventh-day Baptist ang nagturo sa Seventh-day Adventist about Sabbath keeping. Paano ngayon yan? Ano ngayon yan? Ang Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Baptist ang siyang nagturo ng Tingnan ninyo tanungin ko si ChatGPT tingnan ninyo. Nakita ko sa inyo sabihin ko kasi na ako'y gumagawa ng dito, ng kwento. Anong sabi dito? Natin. Tingnan nyo, tanong ko rito. Yan. Is it true that the Seventh-day Baptists are the reason why the Seventh-day Adventists knew about the Seventh-day Sabbath? Yan ang tanong ko Tingnan nyo ang sagot. It is true that Seventh-day Baptists played a significant role in the development of Seventh-day Adventist beliefs regarding the Seventh-day Sabbath. Huwag niyo sabihin sa akin, nakaplagan ni Ellen G. White ang Sabbath keeping. Nakaplagan. Ang nakaplagan, tinuruan ng Seventh-day Baptist ang ang SDA about Sabbath keeping the Seventh-day Baptists are a Christian denomination that observes the Sabbath on Saturday, the seventh day of the week, in accordance with the fourth commandment of the Bible. Sino mas nauna? SDA ba? Hindi. Nauna pa sa inyong Seventh-day Baptist? Seventh-day Adventist emerged in 19th century and their founder, Ellen G. White, was influenced by the teachings of the Seventh-day Baptist regarding the Sabbath. Totoo ba sinasabi nila na si Ellen G. White daw ang nakakaplag sa Sabbath keeping? Nakakaplag ka ron. Ay, nakakaplag. Hindi siyang nakakaplag, tinuruan siya. Tinuruan siya.
White and other early leaders of the Seventh-day Adventist movement studied the Bible extensively, including passages related to the Sabbath, and they came to the conclusion that Saturday, not Sunday, should be observed as the Sabbath. While Seventh-day Baptists provided a historical and theological foundation for Seventh-day Adventist Sabbath observance, it's also important to note that the Seventh-day Adventist movement developed its own distinct belief and practices, which go beyond Sabbath observance and include unique teachings on topics such as the second coming of Christ, health, and prophetic interpretation. Sino ang nagturo sa kanila about Sabbath keeping? Ang Seventh-day Baptist. Eh, ba't yung sasabihin sa akin na si Ellen G. White ang nakakaplag lang sa Sabbath keeping? Hindi. So, yan ang ebidensya ninyo. Ebidensya ko na bakit Sabbath observer ang Seventh-day Adventist? Kasi yon ay turo sa kanila ng Seventh-day Baptist. Sa madaling salita, hindi sila ang original na siyang nagbalik daw di umano ng Sabbath keeping kasi tinuruan lang pala sila. Ayun, sinasabi nila na binigyan daw ng vision si Ellen G. White at siyang nagbalik ng fourth commandment ay isang kamangmangan. Naintindihan nyo? Oh. Isang kamangmangan. Yan na ebidensya ko. Ano, tatapang ba kayo? Oh. So, talagang gibang-giba. Tignan natin ngayon. Sabi ni Ray Malinaw Kapangpangan, kayo dyan do, sinong founder nyo? Founder? Bisaya ka naman masyado. Kung founder, wala akong alam na meron kaming founder. Ha? Founder? Tama ba yung binanggit? Kung tama yung binanggit mo na word, founder, ewan ko sa'yo. Saan mo nakuha yung term founder? At sino ang aming founder? Kawawa. Kawawang nila lang. Ruel Balala. Good evening mga kapuntos watching from Bagong Barrio, Caloocan City. God bless us all. Oleg Nazupro, good evening po bro Jando at sa lahat ng bubuo ng punto at sa lahat ng CFD sa buong panig ng Pilipinas watching from Punta Santa Ana, Manila. Fight si Maria with a humble heart. Yan, no? Wala tayo kayo, no? Lorenzo Barredo Bondad. Yan ang mga SDA, nakiserox o nakikopya tapos sila na daw original. Hahais. Oh, mga SDA, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Sasabihin nyo kayo ang original na nagbalik. And the fourth commandment. Hoy! Wala pa kayo sa mundo. Mas nauna ang Seventh-day Baptist sa inyo. Tinuruan nga lang kayo. Oh, lusot pa. Oh, sige. Ito, Elvin Tano, muingon. Saan yan? Muingon dahil na sila nga Biblia lang daw ang tuuhan, nahadlok sa history. Kasi ang daming kasinungalingan na kanilang pinagsasabi sa history. Akalain nyo, ang Christian daw, ang Christian daw lost her purity and power. Ang Christianity daw lost her purity and power. Yan ang sabi na ng kanilang aklat na the Great Controversy. Paano nangyari yun? Sinabi ni Kristo, kakasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Tapos lost her purity and power. Hindi na niya sinamahan. Nagsinungaling. Alam ko na sinungaling doon ng SDA eh. Oh. Tanyo? Ebidensya yan. Talagang mali-mali ang kanilang turo. Nung ako ay nasa Sabadista pa, tinuruan nila ako na magsinungaling.
Pag sinabi, sino ang inutusan dyan na huwag kumain ng baboy? Ang sasagot ko, tao. Sinong tao? Yung hindi kumakain. Sinong taong hindi kumakain? Yung masunurin. Sino yung taong masunurin? Yung hindi lumalabag sa utos. Bakit hindi ko masabi ng mga Israelita? Kasi yan ang tinuro nila sa akin, huwag kang sasagot ng Israelita. Kasi pag sinagot mo ng Israelita, ang follow-up question yan, Israelita ka ba? Kaya para maiwasan ang kanilang follow-up question, sabihin mo na lang, tao. At dahil tao ka, kasama ka. Tingnan nyo? Sa Badista pa lang ako, tinuruan nila akong magsinungaling. Oh. Sa Badista pa lang ako, tinuruan nila akong mang-asar. Bakit? Ganito. Pag naramdaman mong naiipit ka, tumalon ka rito, hilahin mo sila. Pag ayaw nilang magpahila, hilahin mo. Sabihin mo, duwag ka, takot ka, para pag humabol, nakaiwas ka sa pagkaipit mo. See? Sa Badista pa lang ako, tinuruan ako ng ganyan. Sa Badista pa lang ako, tinuruan na ako na manlinlang sa kapwa-tao. Tinuruan nila ako. Pag tinanong ka, sino ang padre ng Katoliko? Sabihin mo, si Constantino. Saan ang ebidensya? Walang maipakita. Pag hinanaba ka ng ebidensya, gumawa ka ng paraan para makaiwas ka sa paghahanap ng ebidensya. Sa Badista pa ako, ang dami nilang maling ang dami nilang mali na itinuro sa akin nung ako'y sa Badista pa. Tanyo. Okay? Ito na. Okay. Takot, sabi ni Elvin Tano, takot si Bacalaos pumasok dito sa live ni Bro Jando. Gusto niya, siya ang pasukin. Alam na, siya ang pasukin para pag tayo nagtanong, same call para garbled ang ating boses, hindi malinaw sa live, at papatayan ang audio ng kanyang anak. Yung kanyang anak, back up niya yun. Tagapatay ng call. Wow. Grabe. Tagapatay ng call yung anak niya. No? Verhel Cabiluna. At saka sino ba namang sasagot sa isyong tinatanong sa akin ni Bacalares? Hindi ko naman yon tinatanong sa kanya. Tanongin ba naman ako? Totoo ba ang sinasabi sa history ng tao ay galing sa unggoy? Ba't ka napunta? Diyan lang kung sinasabing ganyan na. Hindi ba? Hindi ba? Ay. Ewan ko na lang. No? Sabi ni Verhel Cabiluna, kanigot mga SDA, bisan og sayop na ilang panudlo. Hala, padayon gihapon kay na-sponsor gikan sa Amerika. Hala. Aya pala. Ganyan kayo. Ay nako sa inyo. Straight to the point talaga, bro. God bless you. 100% tama lahat sinabi mo. Sabi ni Elvin Tano. Rachel Valendes. Good evening po, Bro Jando. Lagi po ako nanonood sa inyo. Lahat na sa punto por punto. Dami ko natutunan sa inyo. Watching from Hong Kong. Okay. So, hanggang dito na lamang po ako dahil 7:20 na at palapit na po ang punto por punto testimony night. Testimony night, baka sakali na yung mga mag-testimony mamaya, pakinggan ko naman ang kanilang testimony. Ayan ha. Sabi naman ni Verhel Cabiluna, Hoy Pastoy, Common Sense TV, based on fact ministry. Based on fact? Based on fact. Meron bang fact na ang pantay higit pala yung isa? Ano ba naman yan? Sabi, sulod na sa live ni Jando, gawas niya, ayo tago sa sayal ni Bacalares. Naku, ay sig tago na ka na ni Maho na. Uy, si Johnny Luzande nag-send ng link. Huwag ka mag-ano ng link sa akin. Mas maganda, makipagsubukan ka na lang. Yan ha. Makipagsubukan ka na lang. Send ng link. Lelang mo. Makipagsubukan ka na lang sa akin, no?
Talam Bernales Rogelio. Berjando, nagyabang si Tito Daig, napanood ko kanina. Puro na ba nakalagayan yabang eh. Puro talaga yan yabang. Sige. Julito, sakali sa tingin mo na maibubuga ka, pag naghamo ka sa akin, hayaan mo ko matindig sa gusto kong paksa. Yung patitindigin mo ako sa paksa na ikaw lang ang nakakaalam. O di kaya ilabas mo. Bago ko tindigan, ilabas mo muna kung saan namin tinuro yung pinapatindig mo sa akin. O yan na. Salungat si Bacalaris dyan, Johnny Luzande. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lamang po ako. Time to say goodbye na po sa inyo. Okay, so maraming salamat po and bye-bye na po ako rito. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.